mismo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos mismo, kaibigan, ang kumakatok sa puso natin sa oras na ito, wala nang iba. Dahil ang tao, maaaring ginagamit lamang kami para tayo matuto magkaroon ng tamang relasyon sa ating Panginoon. Kaya walang pwedeng pagmataas sa harapan ng ating Panginoon. Hindi natin pwedeng ipagmataas ang pera, kayamanan, ang ating posisyon, ang ating trabaho, sapagkat kapatid, lahat ng bagay sa daigdig na ito ay temporary lamang. Nabubulok, natatapos, mawawala. Pero isa lang ang tinitiyak ko sa iyo, kapag tayo sumampalataya, makakasama natin ang Diyos sa langit, buhay na walang hanggan ang inaalok ng Diyos. Ibigan kapatid, anuman ang nararanasan natin na kahirapan sa daigdig natin, sa daigdig na ito, huwag natin ipagpapalit ang pananampalataya natin sa ating Panginoon. Marahil nakakaranas ka ng kahirapan, gutom, at kawalan sa oras na ito, sakit at karamdaman. Kaibigan kapatid, patuloy natin suriin, sambahin ang ating Panginoon na mayroong pagpapasalamat, magpapakumbaba. Bakit kaibigan kapatid? Lahat ng bagay ay matatapos. Lahat ng nakikita natin sa daigdig na ito ay mawawala. Kaya nga kaibigan kapatid, patuloy natin i-focus ang ating mga kaisipan sa ating Diyos na buhay, sapagkat siya, kaibigan, ay may kapangyarihan na dalhin tayo sa tagumpay patungo sa buhay na walang hanggan. Ano ang kaya nating pag-aralan? Ano ang kaya nating saliksigin sa oras na ito? Kaibigan kapatid, kung ang buhay mo ay magulo na, magbasa tayo ng Biblia. Kung ang Pilipinas, kaibigan, ay haharap sa digmaan, basahin natin ang Biblia. Kung ang pamilya mo ay wasak na, hindi ka nire-respeto ng anak mo, basahin natin ang Biblia. Kung ang pera mo, lubog ka na sa utang, ang business mo ay hindi na kumikita, kaibigan kapatid, basahin natin ang Biblia. Sapagkat ang Biblia ay kinasiyahan ng banal na Espiritu na ito ay magbibigay sa atin ng kapayapaan at kaligtasan. Kaibigan kapatid, mahal tayo ng ating Panginoon, maraming tao na binabaliwala ang Biblia. Nanatili sila na gusto nila, naisip nila na magkaroon ng bisyo at kasalanan. Naisip pa nila ng ibang tao na magkaroon ng kaaway. Kaibigan kapatid, haleluya. Ito ay magdudulot sa atin ng kasamaan. Kaya nga sa Roma, sinabi ng ating Panginoon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang regalo ng ating Diyos na buhay ay buhay na walang hanggan. Kaya ano ang pipiliin natin? Regalo ba o manatili tayo sa ating kasalanan na ginagawa? Totoo naman, pag nagkasala ka, nagtisyo ka, pupunta ka isang araw sa ospital at may sakit ka ng cancer, may sakit ka na sa baga, meron ka ng high blood, sapagkat bunga ng kasalanan ay kamatayan. At sasabihin sa'yo ng doktor, bakit ka nagtisyo? Iwasan mo nang mag-inom ng alak, iwasan mo ng sigarilyo. Kaya mapalad kaibigan kapatid na napapakinggan natin ang salita ng Panginoon sa oras na ito, sapagkat gusto ng Panginoon na bigyan tayo ng buhay na kasiyasiya sa daigdig na ito, na habang naglilingkod tayo, kaibigan, malalaman natin ang kabutihan ng ating Panginoon dahil sa ating kasalanan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugto na anak upang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, ang kapahamakan na tinutukoy ng ating Panginoon, ito ay tumutukoy, kaibigan, unang-una sa lahat para maunawaan natin doon sa impyerno na kung saan mararanasan natin ang malagim na buhay ng isang tao makalimuot na wala ng katapusan na kapigatian doon sa impyerno. Hindi na natin mapapakinggan ang paghayo, ang ibang ilista, ang mga nangangaral, ang Bible study. Wala nang gawain ang ating Panginoon doon sa impyerno. Kaibigan kapatid, saan natin ibabaling ang ating paglilingkod, ang ating buhay? Paglilingkuran ba natin ang daigdig na ito na mawawasa? Ang kaibigan natin na mga sindikato, isang araw, mahuhuli ng pulis, at kakalas na tayo, ipagkakalulo natin ang ating kaibigan, sapagkat baka ikaw, madamay ka, nagtutulak ng drug, ngayon ang pagbabagong buhay. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Kaibigan, kapatid, kung paano niya minahal
ang mga tao noong unang panahon na sumampalataya, nakaranas sila ng kagalingan, kaligtasan, hanggang sa kasalukuyan, kaibigan, hindi nagbabago ang Diyos. Noon, ngayon, at magpakailanman, hindi siya magbabago. Mahal na mahal niya ang kanyang nilalang, ang kanyang nilikha. Ayaw niya tayo mapahamak sa impyerno. Salamat na lamang na abot ako ng salita ng Panginoon na dati, nagsusugal, walang panahon, nag-iinom ng alak. Ngayon, naglilingkod na sa ating Panginoon. At naranasan ko ang kapangyarihan ni Mala ng ating Panginoon. Hindi ko naranasan anumang bagay na karumal-dumal na mararanasan mo kapag ikaw ay nagbibisyo. Kaya nga yung mga nag-iisabong, dinudukot na lang, pinapatay. Mga nagsusugal, nawawasak ang pamilya, nauubos ang pera, patibay, sinangla, inaya doon sa kasugalan, sasakyan, ibigan kapatid, mayroong pang balita, matagal ng panahon. Siguro, alam niyo naman siguro yun, no, isang tao pumasok sa kasino dahil sa utang. At gumawa ng sinunog ng sarili niya dahil sa utang. Gusto niya magkapera. Kaya kaibigan, marami talagang mamamatay sa kasalanan. Pero mapalad tayo sapagkat napakinggan natin ang salita ng Panginoon sa oras na ito. Isang araw, may katapusan ng ginagawa natin. Hindi tayo titigil sa pagtutulak ng droga, pagbibisyo, mahuhuli tayo ng pulis. At isang araw, matutupuan natin ang ating sarili, nandun na sa kulungan, wala nang kapayapaan, bubugbugin ka pa ng kasamaan mo, masaksakin ka, kaya kaibigan, mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Salamat sa ating mga kapwa kabarangay, mga kapulisan, kaibigan na patuloy na inanumpanan ang kanilang paglilingkod, pagtatrabaho sa taong bayan. Ganon din tayo. Nais ng Diyos na paglingkuran natin siya sapagkat siya ang hari na mga hari. Siya ang may lalang lahat ng kaharian sa daigdig na ito. Kaya kaibigan, kaya dapat natin siyang purihin, sambahin kapag nakaranas tayo ng pagbabagong buhay, kaligtasan sa ating pamilya, iniingatan ng ating Panginoon. Kaya kaibigan, kapag nakaranas ng katanyagan, kapangyarihan, doon sa kanilang lugar, kilala bilang mayaman na tao, subalan sila bilang demonyo, umakyat sa langit, subukan natin ito. Kaya ka lang naman na sinasamba dahil sa kanyang katatagan, kapangyarihan, kayamanan. Sabi ng ating Panginoon, sige, susubukan mo, wag mo lang kunin ang kanyang buhay. Namatay ang mga anak ni Job. Ariyan, nagkasakit siya, kaibigan kapatid. Anong sabi niya? Ako'y lumabas sa bahay bata ng aking ina at babalik ang umubad. Ang Diyos ang nagbigay at ang Diyos ang nagalis, purihin ang ating Panginoon. Pope 21. Kaibigan kapatid, ganon katapat ang ating lingkod ng Panginoon na si Job. Kung paano siya nakaranas ng katatagan, kapangyarihan, nang maranasan niya ang kawalan, hindi niya pinagpalit ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Nagpatuloy sa mahabang panahon, ilang pagkakataon, ilang taon na hindi siya nagdiriwang ng kanyang karawan. Nakaranas siya ng kapigatian, nakaranas siya ng kalungkutan, sapagkat ang sakit niya ay walang pwedeng lumapit dahil sa kanyang sakit na nakakatawa. Kaibigan kapatid, baka sa oras na ito, nakakaranas na tayo ng discrimination, rejection, persecution dahil sa kasalanan natin. Kaibigan, ang Diyos ay mabait, ay kaya kang tanggapin ng ating Panginoon. Kung hindi ka na welcome sa pamilya mo, nireject ka na dahil sa kasalanan mo, sa bisyo mo, kaibigan, hindi ka kayang itakwil ng ating Panginoon. Pagsisihan lamang natin ang ating kasalanan. Kaya nang nanatili na tapat si Job, kaibigan, pinalit ng Diyos ang kanyang kayamanan, kaibigan, ng kapanahonan ni Job, at muli siyang hinangaan ng kanyang mga kababayan, kaibigan, kapatid, at ng kanyang mga kaibigan. Kaibigan, kapatid, maraming digmaan sa buhay natin. Si Apostol Pablo nakaranas, kaibigan, ng maraming kabigatian, pag-uusig, sapagkat sa kapanahonan ni Apostol Pablo, nasakop ang bansang Israel ng mga taga-Romano. Ano ang umaalipin sa atin sa oras na ito? Kaibigan, maraming tao, akala natin malaya, pero alipin tayo sa vision kasalanan. Akala natin malakas tayo,
Pero patay ang spiritual na buhay natin. Hindi tayo naglilingkod sa ating Panginoon. At kapag tayo namatay, nananatili tayo sa kasalanan, isang araw, haharap tayo sa hukuman ng ating Panginoon. Kaibigan, kapatid, 2 Corinthians 5:10. Lahat ng ating ginawa sa daigdig na ito ay hukuman tayo ng ating Panginoon batay sa ating ginawa, mabuti ng kasalanan. Ang nakakatakot nito, lahat ng nilalang ng ating Panginoon na may buhay, tao lamang ang may espiritu na pwedeng mabuhay sa impyerno at langit. At kapag tayo hindi naglingkod, nagsisi ng ating kasalanan, tayo dadalhin doon sa impyerno. Kaibigan, kapatid, walang tao gusto pumunta sa impyerno. Ayaw ng tao ng sakit, kapahamakan. Kaibigan, natin, marahil malakas pa tayo, makakakain pa ng 3 beses sa isang araw. Pero isang araw, mararanasan natin ang kapigatian, kawalan, kahit tayo lalapit sa Diyos pa rin, kaibigan, kapatid. Diyos ang kaya magbigay sa atin ng kalakasan, kaligtasan, anuman ang hingin natin ay kayang-kayang ibigay ng ating Panginoon. Anuman ang digmaan mo sa oras na ito, marahil sakit at karamdaman, lumang magliligtas sa tao, hindi tao ang magliligtas sa tao, kundi kaibigan, kapatid, ang Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo para sa kaligtasan ng lahat ng tao sumampalataya. Kaya kaibigan, kapatid, na may dalawang makasalanan na ipako doon sa kanan at sa kaliwa. Kung nasa kanan ay sumampalataya, sabi niya, pag nag-aari ka ng alalahanin mo, sabi ng ating Panginoon, ngayon din ay isasama kita sa ating kaharian. Mananampalataya, ang kaligtasan, hindi batay sa ating gawa at hindi batay sa reliyon at hindi batay sa ating kapangyarihan at posisyon. Ang kaligtasan, ito'y magmumula sa ating paniniwala at pananampalataya sa ating puso at ito'y kaloob ng ating Panginoon. Ang lahat ng bagay na sa ating puso't isipan sa oras na ito. Kaya kaibigan, kailangan na lang natin tanggapin ang regalo ng ating Panginoon. Pananampalataya at kaligtasan ang siyang ating tanggapin mula sa ating Panginoon at hindi reliyon, hindi pera at hindi ang kayamanan. Kung bakit nagkakaroon ng digmaan sapagkat akala nila pagpapalawak ng teritoryo ang kaligtasan. Pagpapayaman, pagpapasikat sa YouTube, sa Facebook, itinataas ang sarili, sinasamba. Kaibigan, kaya maraming tao, sumasamba na sa tao, hindi na sa Diyos. Sumasamba na sa reliyon, hindi na sa Diyos. Pag-aanig ka daw sa kanila, sila na ang kaligtasan. Sige, kapatid, wala sa Biblia ang pag-aanig ay kaligtasan. Pananampalataya, kaibigan, ang kaligtasan. Sa John 3:16, basahin natin. Kaibigan, sa John chapter 3 verse 3, andun din ang kaligtasan. Marami pang verses na magpapatunay ang kaligtasan hindi sa pamamagitan ng gawa ng tao, kundi sa pamamagitan ng Diyos ang pananampalataya. Kaya kaibigan, kapatid, huwag nating sabihin na ang tao ay kaya tayong iligtas. Huwag nating sabihin na doon na kami itira sa mundo kasi nandun daw yung kaligtasan. Doon na kami itira at sa ipaglalaban namin ang aming pinuno hanggang sa Senado. Hindi naman natupad, hindi naman niya naligtas ang kanyang sarili. Nakusahan pa. Kaya maraming mga mula ang propeta, false prophet, na kapag tayo hindi nagsaliksik, hindi natin hinanap ang katotohanan, manilin lang tayo sa daigdig na ito. Kaya kaibigan, kapatid, ang pananampalataya ang siyang kaligtasan, wala nang iba. Sa Efeso, kaibigan, kapatid, ang kaligtasan ng salvation, it is the grace from God, not by our works. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng habag at awa ng ating Panginoon. Ang habag at awa, ito ay tumutukoy na hindi tayo karapat-dapat sa kaligtasan. Hindi tayo karapat-dapat maligtas. Pero dahil sa habag at awa ng ating Panginoon, itinaranas niya sa atin ang kaligtasan. Kaya walang pwedeng magpalaki sa harapan ng ating Panginoon. Kung pwedeng ipagpalaki, mayaman ako, marami akong akay,
Mayaman ang church ko, mayaman ang bansa ko. Kaibigan, wala kang pwedeng ipagmalaki. Baka sa pagmamalaki mo, hindi ka na sinasamahan ng banal na Espiritu. Pagpakumbaba tayo, mamuhay na may kabanalan, subukan natin na magpataas, kaibigan, ibabagsak tayo ng ating Panginoon. Kaya salamat dahil natutunan natin magpakumbaba, mangaral ng salita ng Panginoon, magpahagi sapagkat ang pagpapakumbaba ito'y tumutukoy sa pagsunod sa salita ng Panginoon. Sa Mateo 28 verse 19, kaya ang sabi ng ating Panginoon sa mga disipulo na mga mananampalataya, umayo kayo, ihayag ang banal na salita, at gawing disipulo lahat ng tao sa daigdig. Bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, at sa utusan na sumunod sa mga utos ng ating Panginoon. At ang Diyos ay nangako hanggang sa dulo ng daigdig tayo kasamahan ng ating Panginoon. Kapatid, hallelujah! Walang pwedeng mangako sa iyo na sasamahan ka hanggang sa dulo ng daigdig, Diyos lamang. Ang pag-ibig, karapat-dapat natin hanapin ay nagmumula sa ating Panginoon sapagkat minahal tayo at ibinigay niya ang kanyang bugtong anak upang sa kaligtasan ng lahat ng tao. Kaya kaibigan, kung may forever sa Diyos, ang walang hanggang buhay, ang walang hanggang kapayapaan ay nagmumula sa ating Panginoon. Pagkasabihin natin, maraming pera, yung mga mayayaman, mga sikat, isang araw na balitaan natin, nagpakamatay na. Yun pala, walang kapayapaan, magulo ang pamilya, kasi walang Kristo sa puso. Kapatid, hindi pera ang magbibigay ng kapayapaan sa tao. Hindi katatagan, hindi posisyon, hindi kasikatan. Ang kapayapaan, ito'y mula mismo sa ating Panginoon at pananampalataya. Kapag ikaw may paniniwala at pananampalataya na hindi ka gagawa ng masama, kaibigan, kakampi mo ang pulis at hindi ka mahuhuli. Kapag ikaw may paninindigan na hindi ka sasama sa mga masasamang impluensya, hindi ka magdodroga, hindi ka magtutulak, kakampi mo ang pulis at mga barangay at kakampi mo mismo ang Diyos. Puprotektahan ka ng Diyos, puprotektahan ka ng mga kapulisan. Kapag ikaw ay may paninindigan, kaibigan, kapatid, na ikaw ay maglilingkod sa ating Panginoon, kasama mo ang pastor mo, kasama mo ang manggagawa, kaibigan, habang buhay na ikaw nasa daigdig na ito, puprotektahan ka ng ating Panginoon, at lahat ng panalangin mo, kaibigan, mga kasama mo sa ibang bansa, mga kabag-anak mo sa Ukraine, mga kabag-anak mo sa Israel, kaibigan, sa Palestine, kaibigan, ay iingatan ng ating Panginoon, sapagkat ang Diyos ang makapangyarihan sa daigdig na ito, at kasama ka, kaibigan, sa pinili ng ating Panginoon, bayang malinis, bayang hinirang ng ating Panginoon, bayan na banal, kaibigan, kapatid. Hallelujah! Bakit patuloy na nagtatagumpay ang lingkod ng Panginoon at ang mga Israelita? 6 na bansa pinagtulong-tulungan, kaibigan, ang Israelita ng kapanahonan noon, pero hindi sila nalaig ng tagumpay sapagkat ang bayang Israel ay pinili ng ating Panginoon, bayang banal na lungsod ng ating Panginoon, at hindi mo pwedeng gabihin ang bayan at pinili ng ating Panginoon. Kaya kaibigan, kapatid, kung mayroon tayong plano na masamang loob sa mga lingkod ng Panginoon, magpagsisihan na natin, kaibigan, kapatid. Kung nais mong gumawa ng masama sa kapwa mo tao, kaibigan, pagsisihan na natin. Kaya nga, binigay ng ating Panginoon ang mahalagang utos sa Mateo 22 verse 37. Kaibigan, ang dalawang pinakamahalagang utos ng ating Panginoon, sapagkat ang utos ay mahalaga sa tao kapag walang kautusan, magulo ang bansang Pilipinas. Sabi ng ating Panginoon, mahalin natin siya ng buong puso, buong lakas, at buong kaluluwa. At mahalin natin ang ikalawa, ang ating kapwa, gaya ng ating sarili. Kaibigan, kapatid, ito ang pinakamahalagang utos na tutunan ko sa banal na Biblia. Mahalin ang kapwa, maghayag ng salita ng Panginoon. Dati may takot din akong mangaral. May takot akong mangaral sa jeep. May takot akong mangaral ng Biblia. Takot akong mag-street preaching. Pero naunawaan ko na mahal ko ang aking kapwa, mahal ko ang aking pamilya. Kaya ako ginagawa ito. Mahal ko ang mga tao na mapupunta na sa impyerno. Mahal ko ang may mga bisyo. Mahal ko ang mga tao na may galit sa puso. Kaibigan, kapatid, mahal ko ang mga
Kaya kaibigan, kapatid, hallelujah, ang pag-ibig, kaibigan, hindi ito, kaibigan, natututunan ang totoong pag-ibig, kaibigan, sa eskwelahan mo. Matututunan mo lamang ito sa pamamagitan sa salita ng ating Panginoon. Maaaring tinuturuan ka ng guro mo, mag-aral ka para mayroong kang katatagan sa daigdig na ito, maging mayaman ka. Yan ang tinuturo ng mga guro. Pero ang ating Panginoon, ang ating lingkod ng Panginoon, ang Biblia, ang ituturo sa atin, ang panghabang buhay, kaibigan, kapatid, ng kapayapaan, ang panghabang buhay na kaligtasan, at ang panghabang buhay na ikaw ay iingatan ng ating Panginoon hanggang sa iyong kamatayan ay muli tayong mabubuhay doon patungo sa langit sa buhay na walang hanggan. Sa Biblia lamang natin ito mababasa. Marami ng mga matatag, mayaman, mga lawyer, mga senador, natapos ang buhay. Dati ay kilalang kilala, ngayon hindi na. Pero kaibigan, kapatid, nang isinulat ang Biblia, kaibigan, kapatid, hallelujah, hindi minsan panalugi ang Biblia. Kaibigan, kapatid, ang mga nagbebenta ng Biblia. Hindi nalugi. Bakit? Sapagkat kailangan ng tao ang salita ng Panginoon. Kailangan natin ng kaligtasan. Kailangan natin ng kapayapaan sa mga pamilya. May mga kilala akong mayaman na mga tao, involved sa droga. Kaya pala ang yaman nila ay galing sa droga. May mga kilala akong mga mayayaman, pero walang kapayapaan. Nag-aagawa ng mga anak sa kayamanan, sa pangamana. Kaibigan, kapatid, ang pera ay pinagmulan ang lahat ng uri ng kasamaan sa daigdig. Kaya kung minsan nahuhulog ang panahon natin sa pagtatrabaho, wala na tayong panahon sa paglilingkod sa ating Panginoon dahil sa pera. Gustong kumita, ayaw magutom. Kaibigan, kapatid, kung gusto mo ng kaligtasan, kung gusto mo ng kapayapaan, handa kang magutom. Katulad ng sundalo, kaibigan, kapatid, habang nakikipagdigma para lang sa tagumpay, handang magutom, handang magsakripisyo. Yan ang totoong anak ng Panginoon. Kaya kung meron kang banal na espiritu, meron kang kaloob ng ating Panginoon, kaibigan, kapatid, ngayon din, isuko natin ang ating buhay sa ating Panginoon at matutunan natin paglingkod sa ating Panginoon. Makaranas man tayo ng kapigatian dahil isang araw, kapatid, darating ang digmaan sa daigdig ito. At kapag wala tayong matibay na pananampalataya sa ating Panginoon, pag bumagsak ang misal sa harapan natin, kaibigan, sigurado taangko ka na harap sa ating Panginoon at sabihin mo, Panginoon, ginawa ko ang aking tungkulin bilang lingkod mo. Nagbahagi ako ng salita ng Panginoon. Nagbigay ako kay Panginoon ng grasya upang maraming taong maligtas. Tumayo ako, nagsikap ako, nagutong ako para lang sa pangalan mo, para lang sa kaya mo. Paano kung namatay tayong adik, namatay tayong may sama ng loob? Paano kung namatay tayong nagdodroga? Kaibigan, kung paano namatay tayong lasenggo, nagsisigarilyo, nagsusugal, ng bababae? Kaibigan, kapatid, mapupunta tayo sa impyerno. Revelation chapter 21, verse 7 and 8. Malagim ang sasapitin ng mga tao na sinungaling, pumapatay, nagnanakaw, sumasampat sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nagkikipagkapit, nag-aasawa pa na may asawa ng iba. Kaibigan, pumapasok sa kapwa babae at lalaki, mapupunta sila sa ikalawang kamatayan, ang impyerno. Kaibigan, kapatid, ang impyerno walang biro. Susumpain natin at pinanganak tayo sa daigdig na ito. Dahil doon sa impyerno, asuprit apoy. Kaibigan, kapatid, na wala ng kapayapaan at wala ng kaligtasan tayong mararanasan. Sinusumpa ko ang araw na ito na hindi tayo naglingkod sa ating Panginoon. Maaalala natin na mayroong lingkod ng Panginoon na nangangaral. Maaalala natin na may nag-alok na Bible study, hindi natin pinabigyan. Maaalala na natin ang ating pastor na naghahamon na mag-street preaching, maghayaw, hindi tayo sumama sa pastor sa lingkod ng Panginoon. Maaalala natin ang TV, ang YouTube, na binibigyan tayo ng pagkakataon na magsisi ng ating kasalanan, hindi tayo nagsisi. Kaibigan, kapatid, doon sa impyerno, kaibigan, kapatid, habang buhay tayo doon, na mayroong kasigatian, mararanasan natin ang lahat, kaibigan, ng karumal-dumal na sakit. Kaibigan, kapatid, hallelujah. Kaya ngayon din, kaibigan, segundo lang, sumampalataya tayo sa ating Panginoon at makakanta natin ang pananampalataya at buhay na walang hanggan. Sa isang mata, kaibigan, kapatid,
pwede nang lumipad ang missile galing sa China. Kaibigan kapatid, baka hindi biro-biro lamang natin ang gera sa Israel. Hindi natin alam na apektuhan ang bansang Pilipinas ng doble ang presyo ng oil. Kaibigan, ang kahirapan dahil sa kasalanan, ito ay bunga ng kahirapan. Pagpapalaganap ng kasamaan ng mga terorismo, sakit sa kayamanan, sakit sa teritoryo, sakit sa posisyon, pagmamataas, pagmamalapit sa kapangyarihan, ang using the authority, kaibigan kapatid. Kaya kung bakit tayo nakakaranas ng kahirapan, nais na natin ang kahirapan, kaibigan kapatid, umambang tayo sa pagkakataong ito, ang pag-ambang mo, kaibigan kapatid, ang pagbabagong buhay mo, kaibigan, isang araw, mararanasan natin ang kaligtasan at kapayapaan ng ating pamilya, isang araw, magkikita mo ang buhay mo, unti-unti ka lang itinataas ng ating Panginoon, kaibigan, katulad din si Haring David, kaibigan. Kaya isinulat ni Haring David ang Psalms 23 verses, "The goodness and mercy will follow me." Kaibigan, sinabi ni Haring David, hahabulin ka ng pagpapala, hahabulin ka ng hawak ng ating Panginoon, at hahabulin ka ng matibang wala, sapagkat bunga ng paglilingkod mo, maraming nahibog tao, maraming tao mag-born again, maraming tao na dati sugaron, dati ibabaero, ngayon ang naglilingkod na sa ating Panginoon. At isang araw makikita mo, kaibigan, ng mga anak mo, mga apo mo, mga pamangkin mo, ay naglilingkod na rin sa ating Panginoon, bunga ng iyong matibay na pananampalataya. Kaya kung bakit maraming sundalo na nagwawagi, sapagkat meron silang matibay na paniniwala at pananampalataya na isang araw, hindi sila magpapatalo anumang biglaan ang kanilang mararanasan. Kaya kaibigan, salamat sa inyong pakikinig. Diyos mismo ang magpapagong buhay sa atin. Magpapakata po ang ating Panginoon at bago ng Diyos ang tatanggalin natin si Kristo ang magbibigay sa atin ng kapayapaan at kaligtasan. Amen. Salamat po sa inyong pakikinig. Naniniwala po, kanina ko pa nakikinig dyan, kaibigan. At alam ko, nagrela sa puso mo ang salita ng ating pong Panginoon. Meron ka lang kailangang gawin. Mag-desisyon ka ngayong gabi. Kasi kapag pinakinggan mo lang ang salita ng ating pong Panginoon, pero wala ka namang gagawing ambang, sabi na ato ng Santiago, dinadaya mo lang daw ang iyong sarili. Kaya napakahalaga mo pagkatapos mo mapakinggan ang pangangaral na katulad ng ganito. Ang pangalan, kaibigan, hindi po ito kalugihan. Ito po kayo pagpapalain ng ating pong Panginoon. Ulitin po, ito po kayo pagpapalain ng Diyos. Meron pong napakadakilang plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa na nakikinig ngayong gabi. Hindi ka dinala sa oras na ito nang wala lang. Meron pong layunin ng Diyos kung bakit mo napapakinggan. At nawa, bukas ka, kaibigan, sa mga pangungusap ng Diyos. Maaaring matagal ka na nag-pray. Ang natawan mo na yan. Wala na pong magagawa ang ating pong Panginoon. Desisyon mo yan. Amen. Marahil mga katulad ng pangangaral na ito. Baka hindi na 10 beses. Dahil nakikita ko rito. Amen. Kapag hindi ka pinangangaral, meron din nangangaral na iba. Yung mga nanghihingi, may daladalang lang offering. Which is yun din naman dapat. Pero ganun pa man, alam ko, napapakinggan mo yung pangangaral din nila. Galing din yun sa Biblia. At ang dako, kaibigan, ang salita ng Diyos ay meron pong kapangyarihan magbabago ng buhay. Hindi ka ba mababago ngayong araw na ito? Ipiyakit ko sa iyo, isang araw, maglingkod ka sa Panginoon. Maliwanag po sabi ng Roman chapter 1 verse 16. Hindi ko ikinakaya na ibahagi ang magandang balita. Amen. Dahil ito po ang kaligtasan sa lahat ng mga sumasampalataya sa atin pong Panginoon. Mga minanahan, pero ang Diyos na nagpapahal sa iyo. Nagpapaalala muli ang ating pong Panginoon. Hindi mo po huli ang lahat.
Si Jesus lang ang kaligtasan. At hindi mo pwedeng panghawakan yung relihiyon. Kailangan lamang natin magtuklas, kaibigan. Tuklasin mo yung katotohanan. Amen. Huwag mo panghawakan yung prinsipyo mo. Amen. Dahil ang prinsipyo ng tao hindi magkiligtas sa kanya nag-iisang kaluluwa. Amen. Ang sarili mong paniniwala hindi magkiligtas sa'yo. At hindi dapat mong paniwalaan. Sabi ng Biblia, amen, sa aklat ng John chapter 3 verse 16, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang buktong na anak. Sino po yung buktong na anak na yan? Ang ating pong Panginoong Jesucristo. Upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya mga minamahal na makalaga, yung pananampalataya ng Jesus na meron po nag-aantay ng kapahamakan sa mga taong ayaw ng dating si Jesus, ayaw sumampalataya sa ating pong Panginoon. Amen. Pero pagkatapos ng mga pangangaral na ito, kung magpapatuloy pa rin, magpapatuloy ka pa rin sa dati mong ginagawa, walang pipigil sa iyo, kaibigan. Pwede mong gawin mo yan. Hindi kita mapipigilan. Amen. Hindi kita masusubaybayan. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Pero isang araw, titiyakin ko sa iyo, lahat tayo haharap kay Kristo. Una-unahan lang yan. Amen. Hindi natin alam kung sino mauna, ikaw ba o ako. Pero sa isang napakahabang pila, amen, hindi mo alam kung pangilan ka. Hindi mo alam kung ikaw ay pangalawa. Hindi mo alam kung panglima ka o pang-sampo na. Amen. Mapalad ka kung pangpulo ka ba, panghuli ka ba. Pero paano kung ikaw ay next in line na? Amen. Hindi mo alam, kaibigan, kung sino yung mga next in line pagdating sa kamatayan. Pero iba na ang naghanda. Iba na po yung preparado ka. Pagdating ng kamatayan, handa ka na kumarap sa hukuman ng Diyos. Amen. At sasabihin sa'yo ng ating po Panginoon, well done, good and faithful servant. You have been faithful of a few things. Amen. And I will put you in charge of so many things. Come, go inside and share your master's happiness. Amen. Nawagi na mahal. Ganun po ang tatanggapin mo sa atin kong Panginoon. Kapag nagawa mo yung pinapagawa sa iyo ng Diyos. Kaya nawa, sapat na. Yun ang napakisan mo ngayong gabi. At alam ko ikaw yan. Nag-iisip ko na ngayong gabi kung sa papanong paraan ka hahambang. Kailan ka hahambang? Kung mahahambang ka bukas, pwede. Kung mahahambang ka naman sa linggo, okay rin. Amen. Pero mas mahahambang na humambang ka na ngayong gabi. Magdesisyon ka ng tagtapan sa Jesus ngayong gabi. Dahil hindi mo alam isasunod na mga oras, sandalay ng buhay mo. Amen. Baka ikaw na i-take the life mga pinamahal. Hallelujah. Iba na yung naihahanda na natin yung ating nag-iisang kaluluwa. Upang pagdating ng oras na yan, wala kang dapat pagsisihan. Bakit? Sumampalataya ka na kay Jesus. Panalangin ko ako sa iyo ngayong gabi. Panalangin hindi pagtanggap sa panibagong relihiyon, kundi pagtanggap sa ating pong Panginoong Jesucristo. Kaibigan, samantalahin mo yung pagkakataon. Huwag mo patigasin yung puso mo. Hindi mo kinapslak? Walang viewers? Namatay kanina? May kinakapslak doon.